Assalamualaikum. Madayawag mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Malugod po naming tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. Ngayon naman, tutukan natin ang mahirap na tungkulin sa pagpapataas ng antas ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa at pagprotekta sa ating mga mag-aaral at mga kawani ng Department of Education mula sa lahat ng uri ng banta at pang-aabuso. Napakahalagang pagtuunan din natin ng pansin ang pagtugon ng mga mahalagang isyu ukol sa presyo ng mga bilihin na nakakaapekto sa ating mga mag-aaral at kanilang mga pamilya. Syukran. Ganyan mag-isip ang totoong lawyer. Ganyan mag-isip ang totoong abogada. Ganyan mag-isip ang totoong alam ang batas. Di ba? Tama naman talaga na ang Korte Suprema lang naman talaga. Kung may mga reklamo kayo, di ba? Kung may mga feeling yung anomalyang nagawa, idaan nyo sa batas. Idaan nyo sa professionalism. Diba? Huwag nyo idaan sa drama. Huwag nyo idaan sa puro akusasyon, pamimintang. Diba? Kasi palagi nilang sinasabi, unconstitutional daw yung pag-transfer ng funds from the President to Office of the Vice President. And, diba, amazing si VP Inday Sara kasi sabi niya, Korte Suprema, no? Hintayin natin na tuldukan ng Korte Suprema ang issue. Ganon. Di ba? Hindi yung kung ano-ano pang mga pinagsasasabi nyo, kung ano-ano pang mga circus na pinagsasasabi nyo. And nakuha ko yung mensahe ni VP Inday Sara na hindi ganon kadali na pagtagumpayan, no? Yung tinatawag at sinasabi nating quality education. Kaya nga, even si VP Inday Sara, no, iniisip niya yung kapakanan ng DepEd, ng mga estudyante, proteksyon nila. Kasi siya mismo yung nasa loob. Nakakatawa talaga ang mga Pinoy, mga Lods, no? Ang iba, ha? Kasi, reklamo sila ng reklamo. Quality education, quality education, quality education. Pero pag may mga solusyon, babaguhin ang sistema, di ba? Para magkaroon ng kwalidad na edukasyon, para magkaroon ng protection, no? Ang mga estudyante, para matigil na rin yung recruitment ng mga makakaliwang grupo at NPA, di ba? Para magkaroon ng healthy and peaceful environment ang mga estudyante, no? Ang mga DepEd personnel. Pero tignan mo ang ibang mga Pinoy. Di ba? Reklamo pa rin ang reklamo. Pag may masamang mangyari sa mga estudyante, isisisi sa DepEd. Pag susolusyonan din ng DepEd, ke-questionin na naman bakit ganun, di ba? Hay, talaga ito mga Pinoy, utak talang ka. Ewan ko na lang talaga. Gusto ng pagbabago, pero kung babaguhin na, reklamo. Hay, ambot. Ambot sa mga Pinoy, no? Dira jud ka makatawa sa mga Pinoy. Gustong pagbago. Pero kung naanay pagbago, di po ganahan. Reklamo po ng reklamo. Mo nang ginaingon ba na, ikaw na lang kaya? Diba? Ikaw na lang kaya maging DepEd Secretary? Ikaw na lang kaya sa pwesto ni VP Inday Sara? Palibasa, yung iba wala kasi kayong pakialam sa seguridad ng mga estudyante at mga kababayan natin. Ang pakialam nyo lang, mga sarili nyo. Pero at least meron tayong VP at DepEd Secretary na ang iniisip, sinasali niya, no, sa kanyang plataforma at gustong mangyari ang safety ng mga kabataan at mga estudyante at matigil na ang insurgency at pagre-recruit ng mga makakaliwang grupo sa mga estudyante. Ayaw nyo ba nun?